Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share ako sa inyo tungkol sa pag-troubleshoot ng submersible water pump. Ang submersible water pump, ito po yung ginagamit sa mga aquarium. Para malaman natin kung ano nga ba yung papalitan natin, kung tayo ba ay kailangan na magpalit ng bagong submersible water pump o di kaya ay magpapalit lang tayo ng impeller. Ang kadalasan na nagiging sira ay yung impeller. Ito po yung impeller, andyan sa loob. So, yung ganitong klase ng submersible pump, bali matatanggal po natin ang impeller. Ito po. Yan. Kung titingnan natin, ito po ay magandang klase ng submersible water pump. Kasi yung kanyang shafting rod na ginamit ay ceramic. Okay, tapos ito naman ay nasa maayos na kondisyon itong impeller. Tsaka kung titingnan natin dito, hindi pa naman maluwag itong butas dito. At saka ito dito. Kadalasan, nagiging sira ang impeller kung yung butas na nandito ay maluwag na. Pero ito, yan po ay okay pa. Hindi pa siya maluwag. Okay, so ibalik natin itong impeller kasi okay pa ito. Ulitin ko, magpapalit tayo ng impeller pag na-observe natin na maluwag na yung kinalalagyan nitong shafting rod. Balik lang natin ito. I-rotate natin clockwise. Ayan. Tapos, ang sunod na gagawin natin, kasi sigurado tayo na okay yung impeller, ay i-check natin yung resistance ng submersible pump motor. Ito. Check natin yung resistance gamit tayo ng multi-tester. Bali, ang pagbabasihan natin ng resistance na expected natin na masusukat dito ay itong specs. Ito ay nasa 20 watts. 240. So, i-divide natin yung 20 divided by 240. Tayo po ay magkakaroon ng current na 0.083 amperes. Tapos, i-divide natin yung 0.083 amperes mula sa 240 volts. Dapat yung resistance na masukat natin ay nasa 2.9 o humigit kumulang nasa 3 kilo ohms. Gamit tayo dito ng multimeter. Ito po yung multi-tester na ating gagamitin. Analog. Set natin siya sa 1K. Ayan, nakaset na sa 1K yan. Yan o. Yan ay 1K. Yan, 1K. Tapos, iset natin yung ayusin natin yung camera. Ayun. 1K. Yan. I-adjust natin yung needle pointer. I-short itong dalawang test rod. I-adjust ang 0 ohm adjuster. Dapat po yan ay umabot ng 0. Sukatin natin ang resistance ng pump motor. Ilagay ang test rod dito sa prong ng plug. Ayan. Meron tayong nasukat na nasa 120. 120 times 1K, yan po ay nasa 120K.
yan ay masyadong mataas na resistance para sa 20 watts na submersible water pump. Pag ganyan na mataas na ang resistance, ibig sabihin, sira na ang pump motor nito. Pero para makasigurado tayo, gagamit pa tayo ng isa pang pang-testing ito. Power monitor o wattmeter. I-plug in natin ito sa power source. Ayan. Kung titingnan natin, 0 watt. Ngayon, i-check natin kung ilang voltage meron ang ating socket. Na yan po ay nasa 236.5 volts. So, ang sunod natin na gagawin, i-plug in natin itong submersible water pump. Plug in natin dito sa portable wattmeter. Ayan. 0 watt. Dahil 0 watt, ibig sabihin, hindi gumagana ang pump motor. Bakit hindi gumagana ang pump motor? Kasi walang current na dumadaloy dito. Kung walang current na dumadaloy sa pump motor, ang resulta niyan, walang power consumption na masusukat. Pag ganito ang sira ng submersible water pump, mas mainam na magpalit ka na lang ng bagong submersible water pump. Kasi ang pump motor nito ay hindi mabubuksan. So, ang ibig kong sabihin ay mahirapan po tayo ma-access yung coil windings ng pump motor nito. Kasi yan po ay silyado. So, pag nasisira ang pump motor, ang pinaka-best na solusyon dyan ay magpalit ng bagong unit. Kasi nga, hindi nare-repair ang pump motor nito. Ulitin ko, dahil yan po ay silyado ng plastic epoxy. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo itong video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.